Sa Universe 7, pinapanood ni Bills, ang Diyos ng pagkawasak, ang pagsasanay ni Vegeta kasama si Whis, ngunit naabala sila ng pagdating ng mataas na pari. Lumuhad sina Bills at Vegeta bilang tanda ng paggalang at tahimik na tinanong ni Whis ang kanyang ama, "Kumusta po ama? Ano ang kailangan ninyo sa Universe 7? Pumunta ako upang magbabala tungkol sa isa pang torneo." Nagulat si Bills at sinabi, "Torneo ulit? Paano kung matalo tayo at mawala tayo?" Kinakabahang tanong ni Vegeta, "Hindi naman, gusto lang makita ni Goku, ang hari ng lahat, kung gaano kayo kalakas." Sagot ni Dasyang Ken na kinakabahan sa mangyayari. Pagkatapos, nagpalakas loob si Bills at nagsabi, "Phew, buti na lang. Maghahanda tayo para sa torneo, good luck." Pagkatapos ng pag-uusap, umalis si Dasyang Ken sa Universe 7 at pumunta sa Universe 6, kung saan kumakain si Champa at nagsasanay naman ang tatlong Saiyans. Biglang sumulpat si Dasyang Ken, nagulat si Champa at lumuhad agad sa harap niya. Bati ni Champa, "Kasiyahan na pumunta ka dito sa aking universe, Dasyang Ken-sama, ano ang nais ninyo?" Kinakabahang tanong ni Champa, ang Diyos ng pagkawasak ng Universe 6. "Pumunta ako upang magbabala tungkol sa isa pang torneo, pero huwag kayong mag-alala, walang universe ang mawawala." Sagot ni Dasyang Ken upang paliwanagan ang mga tanong nila. "Salamat at maaari bang malaman kung bakit gusto nilang magsimula ng isa pang torneo, Mr. Dasyang Ken?" Nervously na tanong ni Kale. "Gusto lang makita ni Goku, ang hari ng lahat, kung gaano kayo kalakas sa panahong ito." Tiningnan ni Dasyang Ken si Kale at nakita ang mga mata ni Caulifla na nagningning. Sa wakas, ipapakita niya kay Goku kung gaano siya kalakas. "Maghahanda kami para sa torneo na iyon," sabi ni Caulifla na sobrang excited. Pagkatapos ng mga salitang iyon, umalis si Dasyang Ken mula sa Universe 6 at nagpakita sa Universe 11, kung saan lumuhad sina Doppel at Jin. Tahimik na tinanong ni Margarita, "Kumusta po ama, ano ang kailangan ninyo sa Universe 11? Magkakaroon ulit ng isa pang torneo, pero walang mawawala na universe," paliwanag ni Dasyang Ken sa lahat. "Maghahanda kami," excited na si Doppel. Pagkatapos ng babala sa Universe 6, 7, at 11, bumalik si Dasyang Ken sa palasyo at naghihintay sina Goku at ang dalawang sama para sa simulan ng torneo. Sa paglipas ng mga minuto, dumating ang tatlong Diyos ng pagkawasak, kasama ang kanilang mga mandirigma at lumuhad sa harap ni Goku at ng dalawang sama. Bati ni Goku, "Kumusta mga Diyos, mga tagapagwasak ng Universe 6, 7, at 11. Nagpasya ako na magkaroon ng torneo sa inyo upang makita kung gaano kayo kalakas." Sinabi ni Goku na may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Ngumiti si Vegeta at lumapit at sinabi ng nagyayabang, "Kakarot, ipapakita ko sa iyo ngayon kung gaano ako kalakas." Sinaway si Vegeta ni Bills, "Magkaroon ka naman ng respeto kay Goku, sama." Sinabi ni Goku, "Relax lang, Mr. Bills, wala namang problema. Sana ipagpatuloy mo pa rin ang iyong trabaho bilang Diyos ng pagkawasak." Tiningnan ni Goku si Bills na may malaking ngiti. "Oo naman Goku, sama." Sabi ni Bills na sobrang nervyos. "Sana makita natin ang isang magandang laban," sabi ng dalawang sama. Narito ang mga patakaran na katulad ng torneo ng kapangyarihan, pinapayagan din ang pag-merge, at kung ma-eliminate ang isang mandirigmang mula sa isang universe, babalik sila sa pwesto ng kanilang mga Diyos ng pagkawasak. Ipinaliwanag ni Goku sa lahat ng mga kalahok. Mula sa Universe 6, kasali sina Caulifla, Kyle, Kaeb, at Hit. Mula sa Universe 7, kasali sina Vegeta, Gohan, Number 17, at Piccolo. At mula sa Universe 11, kasali sina Jiren, Doppel, at Despo. Ito ang mga magagaling na mandirigma mula sa tatlong universe na lalahok ngayon. Sana handa sila sa laban. Tandaan na ito ay para lang makita kung gaano sila lumakas, sabi ni Dasyang Ken na may ngiti sa labi. Simulan na ang torneo sa pagitan ng Universe 6, 7, at 11. Nag-umpisa ang torneo matapos ang mga salita ni Goku. Ang Universe 6 ang unang umatake, habang hindi mapigilan ang titigan ni Vegeta at Jiren. Si Vegeta, na may tiwala na ngayon ay maghihiganti sa kahihiyan ng naunang torneo, at si Jiren na nananatiling tahimik at hindi nagbibigay ng anumang suntok.
Sa kasalukuyang laban ng Caulifla at Kyle laban kay Gohan at Piccolo, pareho silang magkatapat at walang lamang kahit kanino. Walang advantage hanggang sa nagpasya si Caulifla na palakasin ang kanyang kapangyarihan at mag-transform bilang Super Saiyan 2. Maghanda ka na, dahil seryoso ako ngayon. Perfect opportunity ito para ipakita kay Goku kung gaano ako kalakas, sabi ni Caulifla na sobrang excited. Magiging malakas tayo pareho, kapatid. Magkasama tayo, at malaking sorpresa natin si Goku-sama, sabi ni Kyle habang tinitingnan si Caulifla. Naramdaman na ni Kyle ang respeto kay Goku at nagpa siya na iwan ang kanyang galit sa kanya. Nakita niya na hindi masamang tao si Goku at napakahalaga at makapangyarihang Diyos. Halika na, Mr. Piccolo. Ipakita natin ang bunga ng ating pagsasanay, sabi ni Gohan. Sumunod na rin si Gohan at nag-transform bilang Super Saiyan 2. Tama yan, Gohan. Sabi ni Piccolo na puno ng pagmamalaki. Nagkakaroon ng isang sigaw ng digmaan sa pagitan ng apat habang sina Kiabi at number 17 ay naglalaban. May kaunting lamang si 17 sa laban, ngunit hindi magpapahuli si Kiabi at nagpapabilis ng kanyang mga suntok na nagdudulot ng kaunting problema kay 17. Nakaka-interesting ito, pero mas gusto ko sanang makita ang laban ni Vegeta at Toppo, pero pwede namang hintayin, sabi ni Goku habang tinitingnan sina Kiabi at 17. Sino kaya ang mananalo? Hindi natin malalaman hanggat hindi tapos ang torneo, sabi ng dalawang Zeno-samas na sobrang excited. Dapat ba akong sumali sa torneo? Hindi masama ang ideya na ipakita ang aking kapangyarihan, pero baka hindi rin. O baka oo, sabi ni Goku sa kanyang isipan habang tinitingnan ang lahat ng mga laban. Si Vegeta ay nag-transform bilang Super Saiyan God Blue Evolution sa 20% at inatake si Jiren at si Jiren naman ay ginawa rin ang pareho. Nagsimula silang magpalitan ng mga suntok habang sina Toppo at Despo ay naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para manalo. Ang torneong ito ay lalong nagiging mas interesante at nahuhumaling ako sa Blue Super Saiyan Evolution ni Vegeta, bulong ni Goku. Hey, Senador Chan, gusto mo bang makita akong sumali ng kaunti sa torneong ito para ipakita ang aking kapangyarihan? Bulong ni Goku sa dalawang Zeno-samas. Wow, iyon ay sobrang ganda, Goku, Zeno, sabi nila pareho ng dalawang Zeno-samas kay Goku. Tumawag si Goku kay Deus Chanken at sinabihan na sa sandaling oras ay sasali siya ng kaunti sa torneo at ang sagot ni Deus Chan ay may ngiting sinabi, Okay, Mr. Goku, maghihintay lang ako ng tamang oras para sumali ng may aksyon. Siguradong lahat ay gustong makipaglaban sa akin, pero kailangan ko sumunod sa mga patakaran. Huminga ng malalim si Goku habang iniisip iyon. Sumigaw si Vegeta, halika, Jiren, dalhin natin ito sa susunod na antas. Mag-transform ako bilang Super Saiyan Blue Evolution to Totality, mas maganda kung ilabas ko pa ang aking kapangyarihan. Nagbulungan sina Jiren at Vegeta. Nagdagdag ng kapangyarihan si Jiren ng 15% na nagpapaka-excite kay Goku. Si Vegeta ang unang umatake at nagpalitan sila ng mga suntok habang si Jiren ay seryosong nag-concentrate sa mga suntok ni Vegeta. Mananalo ako sa torneong ito at ipapakita kay Kakarot na ako ang pinakamalakas, sigaw ni Vegeta habang sinasaktan si Jiren. Hindi mo ba narinig na dapat kang magkaroon ng respeto sa iyong mga superior? Ngayon si Goku ang hari ng lahat, paliwanag ni Jiren. Kay Vegeta, galit na sigaw ni Vegeta, hindi ko iyon iniintindi. Ang mahalaga sa akin ay lampasan ka. Ang dami mong sinasabi. Sinuntok ni Jiren sa tiyan si Vegeta, at nagdugo ito at sinundan pa ng isang blast ng ki ni Jiren. Nag-alala si Gohan, wow, naging napakalakas ni Jiren, sabi ng dalawang Zeno-samas habang tinitingnan si Jiren. Sinabi ni Goku, sobrang ang saya ko sa iyong kapangyarihan. Si Goku ay nagsisimulang maging excited. Galit na lumabas si Vegeta mula sa mga guho at nakita niya si Jiren na may napakaseryosong tingin sa kanyang mukha. Gago, babayaran mo yan, galit na sinimulan ni Vegeta ang isa pang atake kay Jiren at sinimulan niyang saktan si Jiren. Binabayaran niya ang mga suntok ni Vegeta sa pamamagitan ng pagtadyak kay Jiren. Pahirapan ni Jiren ang dugo sa kanyang bibig. Inilunsad ni Vegeta ang isang bimbom na atake, tumama kay Jiren kung saan siya ay nakatayo ngunit walang mga gasgas ngunit may mga sirang damit.
Magpatuloy tayo sa ating laban, sabi ni Vegeta na galit na galit. Laki ni Jiren. Sumugod ka ngayon ng isang atake gamit ang buong iyong lakas. Patuloy na naglaban si Jiren at Vegeta habang sina Gohan at ang iba pang mga mandirigma ay lumalaban upang manalo sa torneo. Nagkaroon ng napakatalas na laban sina Gohan at Caulifla. Mga suntok at sipa ang dumadating at umaalis mula sa lahat ng mga panig at walang sino mang titigil sa paglaban. Gawin nating mas kawili-wili ang labang ito. Nagtayo ng posisyon sa pakikipaglaban si Caulifla. Ayon sa sinasabi mo, sagot ni Gohan kay Caulifla. Nag-transform sina Gohan at Caulifla muli sa Super Saiyan 2 at pagkatapos ay pumasok silang pareho sa posisyon ng pakikipaglaban. Lalo akong nagiging excited, sabi ni Goku, ngumiti. Oo, pareho silang napakalakas, pareho silang nakikita ng mga asama na ngumiti. Sige na, Caulifla, talunin mo siya. Sinigawan ni Champa si Caulifla. Yan din ang gawin mo, Gohan, talunin mo siya at ipakita sa iyong ama kung gaano kalakas. Sinigawan din ni Bills si Gohan. Oo, Sir, Bills. Sagot ni Gohan kay Bills. Si Caulifla ang unang sumalakay kay Gohan at binlock ni Gohan ang suntok ni Caulifla gamit ang kanyang braso. Sinubukan ni Gohan na saktan si Caulifla, ngunit pinigilan siya ni Caulifla gamit ang kanyang binti at pareho silang nagsimulang magpalitan ng mga suntok at sipa at sa pamamagitan ng mga pagsabog ng ki sa isa't isa. Nagdesisyon si Gohan na dagdagan ang bilis ng kanyang mga suntok na nagdudulot ng problema kay Caulifla, ngunit hindi nagpapahuli si Caulifla at gagawin din niya ang parehong bagay na ginawa ni Gohan. Caulifla ngayon sa bilis ng kanyang mga suntok ay may parehong kapakinabangan tulad ni Gohan. Kung magpapatuloy siya ng ganito, baka talunin niya ito at magulat si Goku. Pareho rin itong ideya ni Gohan, ang magulat ang kanyang ama at ipakita sa kanya kung gaano siya kalakas. Pareho sila ngayon sa lakas ng Crystar at pantay na pantay sa kapangyarihan habang sina Kale at Piccolo ay naglalaban kung saan sila ay gumagawa ng plataporma na umuuga sa kanilang mga suntok at sipa. Tatalunan kita, sigaw ni Kale. Makikita natin iyan. Piccolo ngumiti, tinitingnan si Kale na tiwala sa kanyang kapangyarihan. Naaliw si Goku sa panonood ng laban kasama ang mga Zeno-samas, at ngayon ay malapit na nilang mapanood ang laban ni Piccolo laban kay Kale. Si Kale ay naging nasa kanyang kontroladong legendary phase at si Piccolo sa kanyang 20% na kapangyarihan. Mayroong pangunahing kahinaan si Kale sa laban, na sigurado siya ay mananalo, ngunit hindi kalayuan si Piccolo. Mayroon siyang ilang mga diskarte sa kanyang mga manggas. Ginagawa ko ito, ako ang nananalo sa laban. Sinuntok ni Kale si Piccolo ng malalakas na suntok habang sinasabi ito. Huwag masyadong magtiwala. Bumato ng isang bug zone ng ki si Piccolo na nagdulot ng usok na naguguluhan si Kale. Pero ano ito? Naglilingkod si Kale na naguguluhan. Pagkakataon na bigyan siya ng mabilis na galaw na sipa, tinadyakan ni Kale siya, na pumalayo sa kanya. Sinabi ko sa iyo huwag masyadong magtiwala, babae. Ang sipa na iyon ay swerte. Lamang, ngunit hindi ako susuko, sabi ni Kale, na nagluluwa ng dugo mula sa kanyang bibig. Sige, ipagpatuloy natin. Sagot ni Piccolo na medyo tiwala sa sarili. Nagpatuloy sina Kale at Piccolo sa atake, kung saan nagpalitan sila ng mga suntok at sipa, gumagawa ng malalakas na alon ng pagyanig. Napakakasaya ng laban ni Piccolo laban kay Kale. Sabi ni Goku na may malaking ngiti, lalong gumaganda ang mga laban na ito. Pinapakita nila kung gaano sila nag-improve. Tulad ng alam mo, napakasaya ng mga asama. Nagtatanong ako kung sino ang mananalo. Si Piccolo ba o si Kale? Nag-iisip si Goku ng maligaya sa pagkakita kung gaano sila nag-improve ang lahat. Gusto ko nang makipaglaban sa lahat, lalo na kay Jiren at Vegeta. Ipapakita ko sa kanila na ako rin ay naging napakalakas, at karapat-dapat akong maging hari ng lahat. Iyan ang mga salita ng Saiyan, na sobrang excited na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Ano kaya ang mangyayari? Sisali kaya si Goku sa torneo? Makakaya kaya ni Vegeta na talunin si Jiren at Goku? Anong kapalaran ang naghihintay kay Goku bilang bagong hari ng lahat? Lahat ng ito at higit pa, makikita natin sa susunod na bahagi ng kamangha-manghang teoryang ito.